Sa binyag tayo nagiging tunay na mga anak ng Diyos. Tama po yung narinig niyo. So Father, ang ibig sabihin ba nun, kapag hindi pa nabibinyagan ng isang tao, hindi pa siya tunay na anak ng Diyos? Parang ganun na nga. Hindi lang ako likha ng Diyos, ako rin ay anak ng Diyos. So ngayon ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang pagbibinyag sa Panginoon. Linawin natin ang bininyagan, si Kristo at hindi si Juan. Kaya ito'y ating ipinagdiriwang dahil bahagi pa rin ito ng diwa ng Pasko, ang pakikiisa ng Diyos sa buhay nating mga tao. Ito yung sinasabi sa Ingles na God meets us where we are. Kung nasa saan tayo, pupuntahan tayo ng Diyos. Samahan niya tayo. Isipin po ninyo, walang kasalanan si Kristo. Di ba sabi ni John, kung kayo nagsisisi sa inyong mga kasalanan, bilang tanda, magpabinyag kayo sa akin sa ilog Jordan. Walang kasalanan si Jesus. Pero, He identified Himself with us. Hindi siya nakikisama. Nakikisama lang siya para tayo'y maakin niya. Mahirap tayong akayin ng isang leader, ng isang tao, na hindi tayo nakaka-relate, na hindi natin nararamdaman ang pakikisama. Kaya nga diba, dapat ang presidente natin, Pilipino. Hindi po pwedeng banyaga. Something like that. So ganun ang ginawa ni Jesus. Kaya siya nagpabinyag, nakikisama siya. Hindi siya nakikisama upang tayo magabayan niya. Now, kung ang pagpapabinyag ng ating Panginoong Yesus ay tanda ng kanyang pakikiisa sa ating buhay, marapat lamang na pagnilayan natin at pasalamatan natin ang Panginoon sa binyag na tinanggap natin, sapagkat ang binyag na tinanggap natin ay pakikiisa naman natin sa buhay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Parang walang masyadong dating sa inyo yung sinabi ko. Parang hindi nyo ganong nagigets o naintindihan o na-appreciate man lang. Yan ay epekto ng hindi natin pagpapahalaga sa binyag. Isipin po ninyo, napakaraming mga magulang ang ipinagpapaliban ang pagpapabinyag ng kanilang mga anak. Ito'y kahit na marami ng mga simbahan, halimbawa dito po sa ating diocese, in particular dito sa ating Quezon Parish, hindi na tayo sumisigil ng bayad sa binyag, kahit sa patay. Donation na lang. Kung gusto, kung ayaw, de wag. Basta mahalaga magpabinyag. Hindi Kahit na libre na nga naman, pinalalampas pa ang mga pagkakataong yan. At anong dahilan? Nag-iipon. Nag-iipon, libre na nga, di ba? Panghanda. So yun ang mas mahalaga, yung handaan, yung inuman. Yung iba sa inyo, nangungutang pa, makapagpabinyag lang. Tama pa naman yun. May iba nga, minsan lang naman. Di na nga nag-donate, naghanda. Kapal ng mukha. Joke lang. Pero, anyway, kaugnay nito, may mga nagpapabinyag para sa baptismal certificate lang. Kasi kinakailangan, hinihinging bilang requirements sa pag-aaral o kaya sa pagpapakasal. Kita nyo na? So kung hindi pala, hindi pa magpapabinyag yan. Yan ang dahilan kung bakit hindi natin na-appreciate masyado ang halaga ng binyag. Baka po hindi niya pa alam. O baka naman nakakalimutan niyo. Ang katotohanan sa binyag tayo nagiging tunay na mga anak ng Diyos. Tama po yung narinig niyo. So Father, ang ibig sabihin ba nun, kapag hindi pa nabibinyagan ng isang tao, hindi pa siya tunay na anak ng Diyos, parang gano'n na nga. Masakit mang pakinggan, mahirap mang sabihin, sapagkat nasanay tayo, tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Nasanay tayo, tayong lahat ay mga magkakapatid bilang mga anak ng Diyos. Pero parang hindi gano'n ang sinasabi sa Biblia. Basically, it's like this. Paano natin matatawag na Ama ang Diyos? At siya, tayo'y kanyang anak. Hindi naman tayo magkatulad. Minsan may mga magulang na sinasabi sa kanilang anak na pasaway, wala akong anak na ganyan. So hindi kaya pwedeng i-apply na din natin yun, bagamat hindi naman tao ang Diyos? May anak ba ang Diyos na pasaway?
Hindi bagay. Off. Hindi tayo magkatulad. Yung kapatid ko, binigyan ko ng aso, pinangalanan niyang Tofi. Yung kapatid kong pangalawa sa akin, si RJ, napamahal na sa kanya. At dahil wala silang common na anak, mag-asawa, ginawa na nilang, anak daw nila. Ayan, sila. Kasama sa pagtulog, saan man pumunta, naroroon yung aso, pinapamper sa grooming, sa pagkain. Minsan nga, hindi ko pa nakakasama yung kapatid ko. Bakit? Walang bantay yung aso. Di ba yung aso dapat ang nagbabantay? Kapag picture taking, sinasama yung aso. Nung minsan nagpa-picture kami ng mga pamangkin ko, sige, mga pamangkin ko, tara. Picture tayo. Sinama yung aso. Sabi ko, bakit kasama yan? Sabi ni RJ, pamangkin mo rin yan. Totoo po, itong Pasko muntik pang magtampo sa akin. Bakit? Binibigyan ko ng pamasko, yung mga pamangkin ko, dinudot-dot sa akin yung aso. Bigyan ko rin daw ng aginaldo. Maging patas daw ako. Ang mas matindi, ito, nag-voice message sa akin ng nanay ko. Kasi minsan daw, nadinig niya, si RJ, kinakausap si Tofi. Kala nyo, nagloloko ako. Teka lang po Iyon, wait. Pakinggan po ninyo. Sandali lang po ito. Sabi ni RJ, nagising, dala-dala si Topi. Naku, tinanghali ng gising ka, no? Kasi ala kang pasok, marami kang assignment kagabi. Ngayon, ala kang pasok ngayon, o pwede ka nang maglaro ngayon. O sige, sabi niya, ikaw, Tiara, pagbutihin mo pag-aaral mo kasi mag-aaral pa si Topi. Tulungan mo kung magpaaral kay Topi. Naku po, Diyos ko, ba't nagkakaganirian ako? Nasisira na ulo, kinakausap ang alagang aso, Panginoon. Yung sabihin ni RJ na anak niya yung aso, we get it. Alam natin yun, naiintindihan natin yun. But at least, figuratively, by analogy, hindi literally, hindi in reality. Kasi hindi sila magkapareho. Not unless maging aso yung kapatid ko. O kaya yung aso maging tao. Magkakapareho. Pwede yun. Literally. In reality, ganun tayo kung hindi tayo nabibinyagan. Nung hindi pa tayo nabibinyagan, ganun tayo. Hindi tayo pareho ng Diyos. Father, di ba? We were created in the image and likeness of God. Yes. Pero tandaan po natin, that image was marred by sin. Was destroyed by sin. Sinira ng kasalanan ng imahe ng Diyos sa ating pagkatao. At kailangang maibalik ito. Yun ang ginawa ni Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na tinatanggap natin ang epekto kapag nagpapabinyag o nung nabinyagan tayo, kung saan namamatay tayo sa pagkakasala sa dati nating pagkatao at binibigyan tayo ng bagong buhay, bagong pagkatao kay Kristo. So much so, yung sinasabi ni San Pablo, hindi na yung dati nating pagkatao, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa ating buhay. Ito yung sabi ni Kristo kay Nicodemo, malibang ipanganak muli ang tao sa pamamagitan ng Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Yun ang tinatanggap natin sa binyag. Ang Espiritu ng Panginoong nakapagpapabagot, nakapagpapabanal, katulad ng sinasabi sa ating ikalawang pagbasa. So much so, nasasabihin sa atin ni San Pedro sa 2 Peter 1:4, we become partakers of God's divine nature. Yung naiwaksi, yung nawala sa tao. Nung magkasala ito, sa binyag, binabalik sa atin ito. Inaangkin tayo ng Diyos bilang tunay na niyang mga anak. Kaya nga din ang sabi sa John 1:12, then we become
children of God, members of the family of God. Yes, kahit hindi binyagan ng tao, mahal pa rin ng Diyos. Bakit? Nilikha ng Diyos yan eh. Bakit? Namatay pa rin si Jesus para dyan eh. Lahat, mahal ng Diyos. In as much as lahat ay likha ng Diyos. Lahat, inalaya ng buhay ni Jesus. Pero, iba pa rin yung maramdaman natin at makumbinsi tayo, anak ako ng Diyos. Parang ganito lang. Halimbawa, kayo, nung anak ng Pangulo ng Pilipinas, nagdedelikado kayong dalawa. Pareho kayong poprotektahan ng Pangulo kasi pareho kayong Pilipino. Di ba? Responsibilidad niya na protektahan kayo. Pagtanggol kayo pareho. Pero sa inyong dalawa, iba pa rin yung kumpiyansa nung anak ng presidente. Hindi lang siya Pilipino, anak pa siya ng presidente. Yun yung naibibigay ng binyag. Hindi lang ako likha ng Diyos, ako rin ay anak ng Diyos. Galatians 4 verse 6, ang sabi ni St. Paul, as proof that you are children of God, God sent the Spirit of His Son, the Spirit of Jesus Christ into our heart, so that we may cry out to God, Father, Abba, yung may lakas loob tayong sabihin, yung hindi tayo na awkward na angkinin bilang Ama natin ng Diyos. Galing yon sa Espiritu ni Jesus na ibinigay sa atin ng binyagan tayo. Na para mo sinasabi sa atin ng Panginoon, tatay mo rin ang tatay ko. Yan po ang dahilan kung bakit kung tinatandaan at pinagdiriwang natin ang birthday natin, mas dapat nating tandaan at ipagdiwang ang araw ng baptism natin. Kailan ka bininyagan? Nakita nyo na? Sapagkat nung tayo panganak sa mundong ito, likha lang tayo ng Diyos. Pero nung tayo bininyagan, anak na tayo ng Diyos. So much so, na nung binyagan tayo, sigurado ko, nasabi rin patungkol sa atin ng Diyos, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ano ibig sabihin ng kinalulugdan? Kinatutuwaan. Gustong makita. Kinalulugdan ko ito. Tunto ako dito. Kayong mga magulang, di ba natutuwa kayo? Kapag may magandang nakuha sa inyo ang anak ninyo, mata ko yan, ilong ko yan, utak ko yan, sasabihin ng asawa mo, kaya ka nga nawala ng utak eh. Galing mag-basketball, sa akin nakuha yun. Kapag tayo nagpapabinyag, yung pinabibinyagan natin, nung tayo bininyagan, tayo binang bininyagan, sinabi ng Diyos yun, ito ang minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan. Kasi ang binyag nakapag-aalis ng kasalanan. Kaya nga kahit may magpabinyag na dalaga na binata na, kahit pa sabihin mong parang, may tattoo pa, kapag seryoso sa kaniyang puso, yung pagpapabinyag, tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay. Kapatid, sinasabi ko talaga, kung meron naman pong pinakamabuting tao sa atin ngayon, ayan, siya. Yung adult na bininyagan. Bakit? Kasi wala siyang kasalanan. Kung mamamatay siya right there and then, diretso sa langit niya. Ganon tayo nung binyagan tayo. Kinalulugdan tayo ng Diyos. Because that is God's original plan for each of us. To become holy and blameless in His sight. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesus, unless you become like these little ones, you will not enter the kingdom of heaven. Ang tanong, katulad ng opening prayer natin kanina, manatili nawa kaming kalugod-lugod sa iyo. Nanatili ba tayong kalugod-lugod sa Diyos? Kapag tinitingnan pa tayo ng Diyos, yung ating buhay, natutuwa ang Diyos. Anak ko nga ito. Anong sikreto para tayo maging kalugod-lugod sa Diyos? Ang ating Panginoong Yesus. Nakita po ninyo, yung tagpo ng Ebanghelyo kung saan sinabi ng Diyos patungkol kay Jesus, ito ang minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan, baptism of Jesus. Ito ang simula ng kanyang public ministry. Pagkatapos ito, mangangaral na siya. Pagkatapos ito, gagawa na siya ng mga milagro. Yan yun. Bakit natutuwa ang Diyos kay Jesus? Hindi kinakailangan magkatawang tao, nagkatawang tao eh. Hindi kinakailangan magpabinyag, wala namang kasalanan, nagpabinyag eh. Bakit? Ano sabi ni John sa kanya? Hindi dapat binyagan kita. Ano sabi ni Jesus kay John? Ito ang kalooban ng Ama. Sundin natin.
Sinong magulang ang hindi matutuwa sa anak niya sumusunod sa kanya? Fast forward natin. Mauulit yon, yung sasabihin ng Diyos. Sasabihin pa rin ulit ng Diyos. Sa pangalawang pagkakataon, ito ang minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan. Kailan yon? Transfiguration. Ano yung transfiguration? Magbabagong anyo si Jesus. Anong kaugnay nun? Papatay na si Jesus. So ito yung una, beginning of His public ministry. Yung transfiguration, mag-e-end na ang kanyang public ministry. Mamamatay siya, papatay na siya. Hindi niya kinakailangan mamatay. Pero pati kamatayan, niyakap niya. Bakit? Yun ang gusto ng Ama. Kaya nakalulugod si Jesus. Tandaan po ninyo, si Jesus ipinakita sa atin ng Diyos. Pero wag niyong kakalimutan, si Jesus ipinakita sa atin, gayahin niyo ako. Kung gusto niyong maging tao na kalugod-lugod sa Diyos, gayahin niyo ako. Ako na laging sumusunod sa Diyos. Tandaan natin, yung pinangako natin nung tayo binyagan, sinabi ito ng ating mga magulang, pero kinumpirma natin, nung kumpilan tayo, tataliktan natin ang kasalanan. Sasampalataya tayo lagi sa Diyos. Napapanindigan naman natin yan. Alam po ninyo, sa palagay ko naman, hindi mawawala yung pagiging anak natin ng Diyos. Tatak na natin yun. Anak ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Hindi nawawala yun. Pero ang tanong, mapapakinabangan ba natin yung pagiging anak natin ng Diyos? Hindi lang dito sa lupa, kundi lalo na sa kabila. Yung mga naratamasa nating biyaya dito sa lupa, wala ito sa kalingkingan, sa biyaya na maghihintay sa atin sa kabila. Yun bang kahit mamamatay ka na at wala na talagang pag-asa sapagkat nandun na ka na sa panghuli ng iyong hininga. Iiwanan mo yung pamilya mo, iiwanan mo yung yaman mo, iiwanan mo yung magandang reputasyon mo, iiwanan mo yung bahay mo, iiwanan mo yung kapaligiran nakagisnan mo. Yung magkaroon ka ng sense na, anak ako ng Diyos. Hindi naman ito lang yung mamanahin ko . Ang mamanahin ko, pamilya sa kabila, bahay sa kabila, reputasyon hindi lang sa mga tao, kundi sa mga anghel sa kabilang buhay. Pagmamahal hindi lang ng mga tao dito, kundi pagmamahal ng Diyos, yun ang mamanahin ko. Kaya kahit iiwan ko ang mga ito, maluwag sa loob ko, kasi anak ako ng Diyos. Ang bahay ko sa kabila kasama. Di ba? Kapag may problema, anak ako ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos. Ang tanong, nagpapakaanak ba tayo? Nagiging mga anak ba tayo talaga ng Diyos? Natatandaan po ninyo, yung talinghaga na yung mayaman napunta ng impyerno at yung mahirap na si Lazaro napunta ng langit. Sabi nung mayaman, mga Abraham, gawan nyo naman ng paraan, papuntahin nyo ako dyan, ayoko dito, napakainit dito. Ano ang sabi sa kanya ni Abraham? Anak, di na pwede. Nasa impyerno yon, pero tinawag pa rin anak. So kita nyo, kahit mapunta tayo ng impyerno, anak pa rin tayo ng Diyos. Pero ang masakit, hindi mo na mapakinabangan yung ipamamana sa'yo bilang anak ng Diyos. Natatandaan nyo naman yung alibughang anak na nagwaldas at nagkasala sa kanyang ama? Di ba umalis siya? Pagkaalis niya at nung magkasala siya, nawala ba ang kanyang pagiging anak? Hindi! Nanatili. Kaya nga nung bumulik siya, naramdaman niyang walang nagbago, anak pa rin siya. But he needed to go back. So tayo, wala namang perpektong anak ang Diyos . Kung magkasala man, balik. Huwag mong hayaang lumayo tayo ng lumayo. Mahirap sa huli yung panghinayangan na meron tayong masasayang. Para lamang naipundar ng mga magulang mo. Nandiyan na yung kabuhayan, aalagaan mo na lang. Yung magandang reputasyon na na-build ng tatay mo, ng nanay mo, ang pamana naman nila, hindi lang material na bagay, kundi yung kahit saan ka magpunta, sasabihin sa'yo, napakalinis ang pangalan ninyo. Napakabait ang nanay mo. Alagaan mo na lang yon. Yung tiwala ng asawa mo, yung tiwala ng anak mo, yung tiwala ng magulang mo, aalagaan mo. Yung pagmamahal nila, aalagaan mo na lang yon. Sayangin yun. Ito sana ang ating ilinging biyaya sa ating manalamisan. Huwag natin sayangin yung mga grasyang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Yung mga
magandang bagay na ipinagkakaloob ng iba sa atin, lalo tigit ng ating pamilya, lalong-lalo na yung kaligtasang ipinagkaloob sa atin ng Diyos na alagaan natin, i-appreciate natin. Ikaw man kapag nagbigay ka ng regalo, nasasaktan ka kapag hindi na-appreciate ng binigyan mo. Binigyan tayo ng regalo ng Diyos, ng regalo ng kaligtasan. Ipakita natin sa Kanya na na-appreciate natin ito.